Fast forward ba to? Ay, hindi pala pwedeng i-fast forward yung ads. Playback. Ayan, mabilis. Okay, here we go. Lalong nadiin si Rimulya sa sagot ng DILG. Ito na, sa issue ni Torre at ng 8 billion firearm purchase proposal. So ito na yung evidence. Ito Enzo Recto. Okay, pasok. Mga kabunyog, mga kababayan, mainit pa rin itong topic natin. Ito, higop muna tayo ng mainit na kape. Sige, pasok, attorney. Ayan, mga kabunyog, welcome sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Tama, Ardo yan. Kanina, nasimulan ko na tong topic na to, pero sabi ko nga, hindi ko pa na-ready yung sagot ng DILG dito sa issue na to. Ngayon na-ready ko na, nakita ko na. Yan na. Kaya pag-usapan uli natin tong issue na to, round 2. Sa pagkakataong ito, ang pag-usapan natin yung naging tugon, yung naging sagot ng DILG. Unang-una kasi, ang tinutukoy ko mga kabunyog, mga kababayan, itong tungkol sa issue ng pagbili. Ang plano, bibili ang PNP ng 80,000, ganun karami. 80,000 na units o piraso ng assault rifle. High-powered rifles. Assault rifle ang bibilhin, mga kabunyog. At ang nakikitang halaga ay 100,000 bawat unit, bawat piraso ng assault rifle na bibilhin. 80,000 yan na piraso times 100,000 per piraso per unit. Kaya ang computation 8 billion, tumataginting na 8 billion. Yun ang Magandang hapon, G.I. Forza. Ngayon, kanina diniscuss ko ito, sabi ko wala pa akong kopya ng statement ng DILG. Ngayon mayroon na tayo, mayroon na. Kaya lang nang binasa ko yung sagot ng DILG, ang napansin ko, lalong nadiin si Rimulya, Kabunyog Gary Santos. Aray. Ano ba naman tong DILG? Sumagot nga doon sa issue na yan, nag-clarify ang DILG, parang naglinaw sila, Kabunyog Urik Limbot, naglinaw ang DILG sa issue para sana maalis yung duda kay Rimulya. Kasi ang issue nga, hindi kaya yan yung dahilan kaya sinibak si Torre. Kasi hindi pumirma si Torre, ayaw ni Torre doon sa purchase o pagbili na yan. Kaya may mga nag-i-insinuate, kumakalat, na hindi kaya yan ang dahilan kaya sinibak si General Torre. O ngayon, nag-release ng statement ang DILG. Pinasubalian yan si Putin. Pinasubalian. Ang sabi ng DILG, walang katotohanan yan. Yuki Sawaki. Wala daw katotohanan. Kaya lang, sa pahayag ng DILG, dinideny nila na hindi totoo yung kumakalat na issue na yung hindi pagsang-ayon ni Torre ang dahilan kaya ito sinibak. Pero habang babasahin natin mamaya yung statement, mukhang lalong nadiin si Rimulya. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit, Mark Carza. Pero i-greet ko muna si Kabunyog Teresita sa fast forward. Ito yan, Palix to ating kapelo. Ayan, nagkakapi nga ako, Kabunyog XC. Kapi ka rin. Sabi ni Deep Dance, 8 billion na parang flood control din. Ganito mga kabunyog. Ganito. Balikan natin Ganito ang issue dito. Ganito ang issue. May proposal na kumakalat. May proposal na kumakalat. May gusto sa PNP na bumili ng 80,000 na units ng basic assault rifles. Ito yung letter. Ito yung letter, mga kababayan. Basahin natin Kasi kanina nung nag-live ako, hindi pa ready itong mga Kaya sabi ko, uulitin ko yung live ko pag mayroon ng mga ito. Ito yung letter na kumakalat. National Police Commission, National Headquarters PNP, Office of the Chief, PNP. So ang sulat ay para kay Juanito Victor Rimulya, Secretary ng DILG. Subject, request for endorsement and budget support for PNP firearms capability enhancement. Yon. So ang subject ay nagre-request ng pondo para sa pagbili nga ng firearms. So ito yung pinaka-importanting part. Yan To effectively cope, to effectively bridge the capacity gap, the PNP respectfully seeks your endorsement for a proposed budget insertion amounting to 8 billion pesos under the fiscal year 2026 General Appropriations Act.
The amount will be allocated specifically for the procurement of 80,000 units of standardized caliber 5.56 millimeter basic assault rifles. Red Horse extra strong, the #1 extra strong dealer in the world. Enabling the PNP to adequately equip its personnel, improve operational effectiveness, and enhance officer survivability during critical missions. Kindly see the attached references for your reader reference. So nakita nyo na, ang letter galing di umano kay General Torre. O yan. Ang sulat ay para kay Remulla, very respectfully, Police General Nicolas D. Torre III, Chief PNP. Pero, mapapansin nyo, wala namang perma ni General Torre. So, ibig sabihin, may gumawa ng letter na yan. Addressed yan sa Chief PNP. Parang papapirmahan kay Torre, kasi pag napirmahan na ni Torre, ipapadala na sa Chief PNP. Ay hindi pirmado ni Torre. Ibig sabihin, kung gustong mangyari dyan, may nag-prepare niyan kung sino man ang nagtutulak niyan na ang PNP ay bumili ng mga dagdag na armas. Basic assault rifles, 80,000 units. Ngayon, ang lalabas, okay yun kay General Torre, kaya pipirma dapat siya dun sa letter. Tapos naka-address naman ngayon kay Remulla, si Remulla naman lalakarin ngayon sa Kongreso, insertion. Bakit insertion? Kasi tapos nabuo na yung budget ng 2026 eh. Nagawa na ng BBM, nandun na sa Kongreso. Kaya yung budget na yan, wala yan doon sa proposed budget for 2026, pero kaya yang i-insert. Ipapakiusap ni Remulla. Pero para maipakiusap ni Remulla yan, dapat permahan ni Torre yung sulat na yon. Ay walang perma ni Torre. Yun lang. Walang perma ni Torre. Nakuha nyo mo. Kung walang perma ni Torre yun, hindi magagamit ni Remulla yun. Hindi niya malalakad sa Kongreso. Sino naman ang kakausapin niya sa Kongreso? Ay siyempre Speaker, si Romualdez. Siyempre. Insertion yan eh. Wala naman yan dun sa prepare na budget eh. Kaya lang, yun na nga, hindi pinirmahan ni Torre. Ibig sabihin, ginawa yan lang yung sulat para pirmahan ni Torre, pero hindi niya nga pinirmahan. Ibig sabihin, ayaw ni Torre doon. So ngayon, ang nagiging issue ngayon, yan daw yung dahilan kaya sinibak si Torre. Hindi siya pumipirma eh. Ayaw niya eh. Yun yung issue doon. Diba? Kaya pumalat yun eh. Kaya marami ang nagtatanong, yan ba yung dahilan kaya sinibak si Torre? Kasi ayaw niyang pumayag sa transaksyon na yan. Ngayon, dahil lumaki na yung issue na yan, sabi ni Chidita Gonsilio, kaya pala. Ngayon mga kabunyog, lumabas yung issue, lumaki yung issue ngayon. Kaya kumakalat yung issue na kaya pala kaya pala sinibak si Torre dahil ayaw ni Torre doon sa yung pagbili na yun ay malaki yun. Kung matutuloy yun, ang laki nun, kumbaga 8 billion. 8 billion. Imagine niyo ang 8 billion. Ilan ang kickback nun, attorney? Ilan ang kickback? Ilan ang SOP? Ilan ang batragis na yan? Billion. Kaya ang mangyayari sana doon, budget insertion sana yun eh. Ayan for budget insertion sana, the budget for PNP firearms is 8 billion pesos. Yun sana ang mangyayari. Kaya lang, dahil hindi nga pinirmahan ni Torre, hindi naman malalakad yun ni Remulla doon, kahit marami siyang kaibigan sa Kongreso, kahit kaibigan niya si Martin Romualdez, hindi naman malalakad yan doon hanggat walang perma ni Torre. Kasi dapat sang-ayon ang chief ng PNP. Dadalhin niya yun. Sabi ni Tess, nangangaboy kickback din. Kaya yan mga kabunyog ang issue. Kaya actually maraming ang nagre-react. Mahal-mahal naman. 80,000 units ng rifle, 8 billion, ibig sabihin 100,000 ang bawat isa. Mayroon ngang nag-react eh. Yung Galil rifle daw gawa ng Israel, 35 to 45,000 lang naman yun. Bakit yan 100,000 na yan? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, naging mainit na issue yan. Siyempre, kailangang magpaliwanag ang DILG. Totoo ba na mayroon ngang ganyang transaksyon sana? Totoo ba na yan ang dahilan kaya sinibak si Torre? Totoo ba na kaya nagkaroon ng reorganization ngayon, sinartatis na ang nandyan? Kasi ayaw ni Torre. Kailangan palitan.
Oh, yun yung maraming mga issue, maraming tanong. Mga kabunyog. Kumalat yan kumalat yung tanong na yan, duda. So ang issue pala dito, hindi insubordination ni Torre tungkol dun sa mga reshuffle, hindi yun. Ang issue dito, hindi sumang-ayon si Torre diyan sa bilihan na yan ng baril. Na napakalaking amount. 8 billion sana yan Kung ano man ang usapan diyan, hindi natin alam. 'Di ba? Ngayon, kumalat yan. Siyempre, nasira ang DILG. Kailangang magpaliwanag. Kailangang magpaliwanag ang DILG diyan. Totoo ba yan? Totoo ba na mayroon ng ganyan na proposal sana? Totoo ba na hindi pumirma dyan si Torre? Totoo ba na dahil dyan sinibak si Torre? Yun ang mga issue. Yun ang mga issue. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni ang kuya ng masa, yung Colt na assault rifle gawa ng America ng US, 55,000 lang daw. Sabi naman ni Gianna Biag, hindi kailangan ng PNP yan. Mas kailangan ng Armed Forces of the Philippines. Yun. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Jerry Silpuno, lago. So ngayon mga kabunyog, dahil naging mainit na issue nga ito, kumakalat na ngayon, yan ba ang dahilan kaya sinibak si Torre kasi ayaw niya ng pumirma? Naobliga ngayong magpaliwanag ang DILG. Ito na tayo ngayon. Dito na tayo sa sagot ng DILG. Yan na. Ito ang sagot ng DILG. Ayan, lakihan natin Lakihan natin yung sagot ng DILG. Una muna, lumabas na ngayon itong poster na to sa mga media. Hindi ito sa social media lang, sa media ito, sa mainstream media na ito. Sumagot na ang DILG, sumagot na sila sa mainstream media. Ayan, kaya balita na ito ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, pwede na natin itong pag-usapan kasi totoo pala itong issue na to. Hindi naman ito gawa-gawa lang. Nung una kasi, nang kumakalat yan, ayaw kong gawing topic kasi wala namang hindi natin alam kung totoo ba yung issue na yan o hindi. Wala namang kasing confirmation. Pagamat may nagpadala na sa akin yan, sabi, Attorney, i-discuss mo ito i-discuss mo ito. Ikaw ang unang makaka-discuss nito. Sabi ko, wala pa akong confirmation yan Pero ngayon mayroon na ito Yan. Ito na yung statement ng DILG. Official statement. The Department of the Interior and Local Government. Secretary Juanito Victor C. Rimulya. Yan. Kaya ngayon, ito na. ABS-CBN. DILG denies. Yan. Yan mga kabunyog DILG denies Ayan. DILG denies tourist removal due to refusal to purchase firearms. Yan ngayon ang balita. Hindi naman daw tinanggal si Torre dahil nag-refuse siya na bumili ng firearms. Yun. Yan sabi ni Milky Apollo, akala nyo DPWH lang ang mga kurap. Yan mga kabunyog. Balita na ngayon. Dininay na ng DILG. May balita na ito ngayon. DILG denies tourist removal was due to his refusal. DILG denies tourist removal due to refusal to purchase firearms. Yun. Yan na. May denial na ang DILG. Kumbaga, hindi totoo na tinanggal si Torre dahil sa kanyang pag-deny o pag-refuse na permahan. Yun. Yan din yung lumabas ngayon. Ito pa. Lahat ng balita ganyan na. Ganyan na mga kabunyog. Ang mga balita ngayon ay ganyan. Alisin natin yan. Yan Sabi dito, there are allegations that the recent reorganization of the PNP at the PNP was due to General Torres' refusal to carry out the supposed instructions of Secretary Rimulya. The claim is false. DILG, August, ano bang pitsa ito? Ano bang pitsa yung na yan? August 28. August 28. Yan na. So, yan na po ngayon ang kumakalat. Dinideny na ng DILG na hindi totoo yun. Hindi daw totoo na kaya sinibak si Torre dahil sa hindi niya pagpirma. Tama ang observation nyo, Kabunyog Jayan. Sabi ni Kabunyog Jayan, nakakahiya. Sa budget insertions lang din pala bagsak. Yun na nga. Ngayon mga Kabunyog, mga kababayan, Arlene Paras, salamat, naintindihan ko na. Good morning pala yung mayap kaabak Okay.
So basahin na natin ang kumpletong statement ng DILG. Pasok! Tapos bakit natin nasabi na parang lalong nadiin dito si Rimulya eh. Ito. Yan na. Hoy, narangan tayo. Kaya pa ba? Wait lang. Kailangan. Kaya pa ba? Panahon na para mag-like and subscribe, Mabsat. Okay, pasok. Basahin ko na ha. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Basa. Yan. Department of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor C. Rimulya. Official statement. There are allegations that the recent reorganization at the Philippine National Police was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instructions of Secretary John Vic Rimulya to purchase firearms. This claim is false. When Secretary Rimulya received an unsolicited proposal to purchase 80,000 firearms for the PNP, he asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion, as this was not included in the National Expenditure Program. Since his assumption as SILG, Secretary Rimulya has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. During the PNP anniversary last August 12, General Torre told Secretary Rimulya that he did not think the purchase of said firearms was necessary. The Secretary concurred with General Torres' assessment. There was no directive to purchase. The DILG remains steadfast in its commitment to transparency, accountability, and ensuring the safety of our communities. Yan. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yan ang kumpletong statement ng DILG. Yan ang kumpletong statement ng DILG. Ngayon, ang tanong ko, anong masasabi nyo dun sa statement na yon? Anong masasabi nyo dun sa statement na yon? Una, anong lumalabas dun sa statement? Hindi nila dininay na mayroon ngang proposal na bumili ng 80,000 firearms. Hindi dininay dun sa statement. In fact, tinanggap pa nila. Pangalawa, hindi rin dininay na yung firearms na yung nabibilhin, ang budget doon ay insertion. Manggagaling sa insertion, lalakarin. Diba? Lalakarin. Lalakarin sa Kongreso, insertion. Hindi, nandun mismo sa statement. Pangatlo, hindi sumang-ayon si Torre. Nandun nga. Kaya lang, ang sinasabi lang doon, sinabihan daw ni Secretary Rimulya si Torre, pag-aralan mo tong proposal na to, anong tingin mo dito? Ang sabi daw ni Torre, kay Rimulya, nung magkita sila nung August 12, Mr. Secretary, hindi ko nakikitang kailangan yan eh. So hindi sang-ayon si Torre. Ngayon, kinontra ba ni Rimulya yon? Ang sabi doon sa statement, nagsang-ayon naman daw si Rimulya doon. Kaya hindi na daw naglabas ng directive si Rimulya na ituloy ang proposal. Hindi ibig sabihin na hindi ka na naglabas ng directive ay okay ka doon sa stand ni Torre. Pwede naman kasi na gusto mo yon, kaya lang ayaw ni Torre. Ay ngayon, nung nag-ayaw si Torre, di siyempre hindi ka naman makapaglabas ng directive. Kaya lang, ang naging kasunod na, sinibak na si Torre, ay talagang mag-iisip mag-iisip talaga ang mga tao niyan na ang dahilan kaya sinibak si Torre dahil hindi pumayag doon. Nakuha nyo. Kaya ang title ng topic ko ngayon, ano ba namang statement ito? Ay parang diniin nyo lalo si Rimulya niyan. Di ba? Kaya yan mga kabunyog. Sabi tuloy ni Gianna Vlog, totoo pala yun. Hindi pala kahak. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan. Ang nangyari, ang sabi dito ganito, may proposal. Ngayon yung proposal binigay kay Torre. Sabi ni Rimulya kay Torre, pag-aralan mo ito, General, anong masasabi mo dito? Yung ginawa naman ni Torre, pinag-aralan. Nung nagkita sila, sinabi ni Torre kay Rimulya, hindi niya nakikita ang necessity ng pagbili ng armas. Hindi naman daw kumontra si Rimulya. Ang sabi daw ni Rim, parang ganito ang sabi niya, okay. Pagkatapos doon, tinuloy pa ba? Siyempre hindi, kasi ayaw ng PNP chief eh. Kahit naman gusto ng sekretary ng DILG, hindi yun matutuloy kasi ayaw ng PNP chief. Kailangan pareho sila gusto. So ngayon, ang sinasabi ng statement ng DILG, hindi pumayag si Torre, okay rin kay Rimulya. Hindi na rin daw tinuloy ni Rimulya yon. Hindi na naglabas si Rimulya ng directive. Pero anong nangyari? Sinibak si Torre. O di kaya ngayon, hindi mo ngayon mailalayo yung issue na, hindi kaya yan ang dahilan? Kaya ibig ditong sabihin, una, totoo pala yung issue na may proposal na bumili ng baril. At ang proposal pala na yon, pinapatingnan kay Torre kung okay. Ayaw ni Torre. Kaya si Rimulya, nung malaman niyang hindi okay, hindi niya na rin tinuloy.
Kumbaga hindi na tinuloy, hindi na naglabas si Rimulya ng directive. Pero ang kasunod na pangyayari na, sinibak na si Torre. Kaya hindi ngayon mailalayo ng mga tao na mag-isip, hindi kaya sinibak si Torre ay dahil sa doon nga sa issue na yon. O kaya ang title ng topic ko ngayon, lalong nadiin si Rimulya sa sagot ng DILG sa issue ni Torre at ng 8 billion pesos firearms purchase proposal. Di ba? Ang ano ayan, nakita nyo na? Kumbaga, hindi naman sinabi ni Torre kay Rimulya, ay hindi naman sinabi ni Rimulya kay Torre, kung hindi mo yan pipirman, tatanggalin kita. Wala namang ganoon. Wala namang ganoon. Or sa ayaw mo General Torre, pirmahan mo to, kailangan yan. Ay ano 'yon? Kumbaga, nang malaman ni Rimulya na ang stand ni Torre ay hindi na rin siya nag-insist. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Hindi naman nakipagtalo pa si Rimulya kay Torre. Hindi niya rin ito pinagalitan. Pero ang kasunod na nangyari, nasibak si Torre. Nasibak si Torre. Kaya ngayon, pinag-iisipan ngayon ng iba na hindi kaya nasibak si Torre dahil hindi kasi siya sumang-ayon doon sa purchase deal na yun. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong issue na to, ang nakikita ko dito doon sa statement ng DILG, lalo lang nabaon si Rimulya doon. Lalong nabaon doon sa statement na yun. Di ba? Hindi nyo ba napansin yung statement? Kanina hindi ko pa diniscuss yung statement kasi hindi pa nga natin nakikita. Pero ngayon mayroon na yan. Pero nung binasa ko yung statement, ay sabi ko, ano ba to? Mukhang napahamak lalo dito si Rimulya. Anyway, yan mga kabunyog. Kasi sabi ni George Javier, paulit-ulit daw tayo. Sige. Okay na yan mga kabunyog. At least naipaliwanag ko na sa inyo yung isyong ito. So ngayon, itutuloy pa ba yan? Ay mahirap na nilang ituloy yan kasi controversial na Pumutok na sa publiko Mahirap na. Hindi na yan matutuloy. Kasi pag pinirmahan yan ni Nartatis at pinirmahan ni Will she like meat-free nuggets? Alright, tuloy. Ni Rimulya, di obvious na yan. Obvious na yan. Kaya hindi na yan matutuloy, yung 8 billion na yan. Mahirap na nilang ituloy yan. Kasi pumutok na sa media, pumutok na sa publiko. Kaya lang, sayang, 8 billion. Yung kung sino man ang nasa likod niyan, iisipin niyan, sayang 8 billion. 8 billion. Ano yun ang tawag doon? Ano bang kasabihan nun? Yung naging bato pa? Ano ba yun? Ano bang kasabihan yun? Mga kabunyog? Ano nga ba yung ngayon, sabi ni Antonio Almonte, malinaw na ang lahat. Kaya, anyway, ano ba yung sabi? Ano ba yung kasabihan? Ano ba yung kasabihan na yun? Ano na sana? Parang naging bato pa. Pera na sana, naging bato pa. Tama si Cherry Pie Libuna. Tama si Marvic Lusaria. Salamat sa inyo Pera na naging bato pa. Kaya nga naman, pera na naging bato pa. 8 billion sana. Okay. Insertion na naman sana. Aray ko, attorney. Okay na tayo na, attorney. Malinaw na yung mensahe. Aray ko po. Siya mga kapsat, di na tayo magtatagal, anak ng kamote. Sabi ko 1 hour lang, naging 1 hour 17 minutes na. Pero anyway, mga kapsat, totoo yun, mga kapsat, na sinasabi ko kanina, di ba, yung mga purchase ka. Tapos may nagsabi na sa 40 to 50,000 lang yung pinopurchase talaga. Tapos gagawin mo 100,000. Ay, malaking problema talaga yun. Saan pupunta yung kalahati no? Kaya yung naging nag-double the price. Parang ganoon din sa laptop di ba? Yung worth 20 to 25,000, ginawang 60,000. Ganun lang yun, anak ng kamote. Kaya good job si General Torre at hindi niya pinirmahan. Diba? Don Kengs, buti na lang at hindi siya pumayag. Magaling si General Torre. Alam niya, na-foresee niya siguro mangyayari yun It's not necessary. Diba? Sabi ni General Torre, not necessary yan. Diba? So, ayun na. So, bistado, paktay tayo dyan. Alright, mga pasat, pasensya na. Maraming salamat. Sa mga na prank diyan, lalo na sa mga garapatang DDS na walang utak, gungunayo. Alright. So thank you very much, Absat. Siyempre kay Elma, kay Ardayan, kay Don Kengs, kay Jenny Ramos, kay Ice Rain, kay TGR 2025, Ardayan, RR Walk, Silvia La Torre, Rowena Dulay, Jenny Ramos,
Sino pa ba? Ang mga pumasok dyan. At LC Mix. Sino pa? Si Papa B Entertainment, shout out. Kay Zino, kamusta ka na? Sana okay na yung ukan na, yung pag-iisip natin. Naruto Shippuden. Sino kayo? Ano nagkabuti? O, sana lahat, Mamsat. Again, maraming salamat. Sana na nabuksan ang ating kaisipan, no? Lalo na yung mga garapata, gungunayo. It's a prank. akala nyo magpapaloko ang Pangulong Bongbong Marcos? Nako, mautak ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya hayaan, no? Na magwagi kayo. Oh? Yan na tayo, Mamsat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Mamsat. Again, huwag kalimutan